Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kapapasok lamang na balita, sumisid na naman ang PCG at ang DOJ. At kahapon lamang ay meron nga silang nadiskubre na isang sakong sinunog na mga buto. Sinunog, kaya pala nadurog ito at wala nang makikitang sabi ng iba yung bungo daw. Wala na kasi nadurog-durog na, sinunog eh. Kaya dito makikita natin na mga eksperto talaga ang gumawa nito. At ayon sa ibang balita pa ay itong mga akusado pala na mga personnel in uniform ay mga sangkot daw yan sa EJK noon. Kaya grabe pala ang mga taong ito. Nako, hindi naniniwala ito ng Diyos at ng langit. Grabe ang ginawa, diba? Hindi lang pala tinalian, sinunog pa. Okay, hindi natin banggitin kung anong sinunog kasi masara tayo ang channel, sobrang sobrang graphics natin. Alright, at para sa detalyadong impormasyon at balita, narito ang ating kaibigang Arnold Clavio ng GMA. Sisisid sa mas malalim na bahagi ng Taal Lake ang technical divers sa patuloy na paghanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Live mula sa Laurel, Batangas, may unang balita si Chino Gaston. Chino! Igan, ngayong umaga, sisimulan ng mga technical divers ng Philippine Coast Guard ang mas malalim na pagsisid sa isang parte ng Taal Lake, katapat ng bayan ng Laurel, Batangas. Ito na ang pangalawang araw ng paghahanap ng PCG sa mga labi ng mga missing sabongero, kung saan kahapon isang sako nga ng mga buto ang nahanap malapit sa pampang ng Lawa. Isang sako ng puno ng buto ang nahanap ng mga taga Coast Guard kahapon sa search area sa Lawa na itinuro ng whistleblower na si alias Totoy. Nangingitim na ang mga nasabing buto na hindi patiyak kung galing sa tao. Dinala na sa PNP Scene of the Crime Operatives ng Batangas Provincial Police Office sa mga buto para masuri. Sa paunang survey dive kahapon, tiningnan ng mga diver ang kondisyon ng lawa, ang lalim at ang maburak na lake bed. Ayan, so kaya pala nagkadurog-durog na ito. Sabi ng mga netizens ay bakit bagong sako? Hindi bagong sako, yung sako maitim na yon. At itong nilagyan nila ngayon ay bagong sako, kaya maputi yung sako. At kaya pala maitim na yung maitim at durog na durog. Yung iba naghanap ng bungo, wala nang bungo kasi nasunog na eh. Kaya pala durog na. At yung parang lupa, yun na yung abo. Grabe. At hindi natin tiyak, baka dalawa o tatlo ang sinunog na yan kasi napakaraming abo. Yung asis, yung maitim na lupa na laman ng sako. Itong maputing sako, bagong sako yan. Diyan ilalagay. Yung itim na sako, yun yung nilagyan noon. At alam naman natin na kapag sa ilalim ng tubig ay matagal mabulok ang mga bagay dahil walang oxygen. Ayan, so wala kang imposible sa Diyos dahil talagang lulutang yan dahil ayaw ng Diyos ng ganyan na mayroong maghuhusga sa kanyang mga ginawang tao, di ba? Ang tanging makapaghusga lang sa buhay ng tao ay ang Diyos lang, ang may lalang. Kaya karumal-dumal, no? Grabe. Gusto kong magsalita ng graphics words pero mahirap eh, na-strike na ako dito sa YouTube ko. Kaya dahan-dahan tayo sa pagsasalita ng tungkol ng mga ganito. Kaya ayan, no? Kaya pala maitim siya, durog na durog, at mayroong mga lupa na itim, yun pala ay asis. Hindi natin banggitin na asis ng baka masara tayo mga kababayan. Alright, so ito na. Ngayon na nakita na ito ng mga gumawa at ng mastermind, ay talagang kakabahan sila dito. Tayo nga, kakabahan tayo eh. Ilalo na sila. Grabe, makakatulog pa kaya yan? Sinayang nila yung kanilang pera, ang yayaman ng mga tao. Tapos ganun yung ginawa nila. Hindi sila nag-iisip na bawal sa batas ng Diyos, bawal sa batas ng tao ang gumawa ng ganyan. Dapat pinag-isipan muna ng 100 times bago ginawa ang desisyon na ganyan.
Kasi masasayang ang buhay, ang yayaman pa naman. Tapos lahat ng gustong babae ay nakuha niya dahil mayaman nga. Biruin nyo mga kababayan, dagdag ko lang to. Noon pa lang kasagsagan ng COVID ng isabong 2021 ay araw-araw pala ang income nitong inchik na ito na mastermind ay 1 billion. 1 billion, mahigit pa, 1 billion plus. Araw-araw pala yan na income, gross income. So, ibig sabihin, hindi pa yung net. Yung net income niya ay siguro nasa kalahating bilyon. Kasi maraming babayaran yan eh. Maraming empleyado. Kaya, biruin nyo, 1 billion a day. Sinabi to sa balita nung nakaraang araw sa mga balita na 1 billion a day ang kinikita nitong kumpanya ng isabong. Walang ibang may-ari ay yung inchik. Inchik na tinuturo ni alias Totoy. Hindi natin banggitin ang pangalan. Baka masara na naman tayo. Okay, so yan nga. Sinayang nila ang kanilang fortune. Di ba? Hindi nila ginaya si Manong Chabit na malinis. Malinis ang negosyo kahit merong gambling. Malinis, walang ginawa ng mga ganyan. Grabe, kaya idol ko si Manong Chabit sa diskarte dahil hindi gumagawa ng ganito. Grabe. Kaya ito na. Ano pa bang hanapin sa lawa? Wag nang maghanap kapag na-discover ito, na forensic ito at nakuha ang DNA na kamatch ng mga nawawala. Well, wag na maghanap kasi ito lang naman ang hinahanap na pruweba. Natutuwa ang sinabi ni Totoy na diyan itinapon. Hindi na dapat hanapin pa lahat dahil ito na yung pruweba. At napaka sulit na ebidensya yan. Marami ang nakakita na galing talaga sa lawa. Di ba kanina sa video? Ito, tingnan natin, galing yan sa video. Ay galing sa lawa yan, pinuhat nila. Dinala sa aplaya. Nilipat sa sako na puti. Yung itim na sako, yun yung nilagyan. At inilubog sa tubig. Inilubog pala sa tubig, pero sinunog pa pala. Hindi pala buo. Kaya pala nagkasya sa sako kasi sunog na. Grabe. Grabe talaga ang magagawa nito ay hindi tao. Alright, balik tayo sa balita. Courtesy sa atin ng GMA at UNTV. Live kahapon, tiningnan ng mga diver ang kondisyon ng lawa, ang lalim at ang maburak na lake bed. Sa taya ng PCG, aabot sa 30 hanggang 50 meters ang lalim ng search area na kinakailangan ang paggamit ng mixed gases para ligtas na masisid. Nakuha ito ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon sa Department of Justice, dadaan pa sa forensic examination ng CIDG o ng NBI ang mga sunod na buto para kumpirmahing buto ito ng tao. Dadaan din ito sa DNA testing upang matukoy kung match ito sa mga nawawalang sabungero. Para sa DOJ, ang pagkakatuklas na ito ay nangangahulugan na tila malapit nang lumabas ang katotohanan. Ayan, so yan. Meron ng liwanag, meron ng hindi konti kundi 50% na liwanag sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Grabe mga kababayan, balikan natin to. Grabe, totoo talaga. Totoo talaga na ang Diyos ay may gagawing mga ganito na milagro na imbis sisirin nila ay dyan lang mismo nakuha sa may tabing ilog at nangingitim na, di ba? At siyempre yung nakakita ay taga PCG, taga Coast Guard. Ibig sabihin ay may anghel, merong anghel na nag-guide sa taong ito na nakakita at doon siya dinala sa tabing ilog para makita niya. Grabe, talagang merong guidance ang Panginoon kapag ganito kasi ang dami-dami. Kaya tumulong na ang Diyos na mapadali ang pagdala sa hustisya ng mga taong ito.
Alright mga kababayan, ako'y magpaalam na. Ano ang masasabi nyo? Paki-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa ating channel, ay huwag nyong kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam. Maraming salamat.